Penalties for holding illegal demonstrations in Qatar range from deportation, imprisonment for up to 3 years, and a fine of up to and a fine of up to 50,000 reals. So, yun yung matindi dyan, guys. Buti sana kung deportation lang eh. Diba? Ma-deport ka, walang problema, hindi ka gagastos. Pero masaklap, yung imprisonment, yan matindi yan. 3 taon ka nakakulong, hindi ka makapagtrabaho. Pero, hindi lang deportation or imprisonment. And, na-deport ka na, ito yung masaklap dyan eh. Kung ma-deport ka na, magbabayad ka pa ng 50,000 real. Nakulong ka na, magbabayad ka pa ng 50,000 real. Diba? Ang sakit. Masakit na sa damdamin, masakit pa sa isip, masakit pa sa bulsa. Ayan, yung nadudulot sa inyo ng pagka-DDS nyo. Alam naman nating lahat, mga kutsero, na meron tayong mga kababayan dyan sa Qatar na nakadetain. 17 sila. Pero ito kasi, di rally-rally sila. Ito ngayon ang nangyari. Balita, ito, fresh na balita to guys. Sabi po ng DFA, kanina lamang, DFA Yusek Eduardo de Vega says Filipino protesters in Qatar may face up to 3 years in detention if authorities conclude that they violated local laws versus political rallies. 16 Filipinos are still in police custody. 3 teenagers who joined the rally have been freed. 3 taon ka makukulong. Instead na 1 week ka lang hindi makapagpadala, 3 taon ka hindi makapagpadala sa pamilya mo. Rally pa, di ba? Ang nakakatawa dyan, mga kutsero, itong mga DDMs, they're trying to paint this as a good thing. No, it's not. Hindi ko ito magandang nangyari. Tulad nun, sabi ni Banat Boy, ang sabi, bayani daw. Sila, hindi sila bayani. Ang ginawa nila, number 1, ay isang malaking katangahan. Alam naman nila, bawal. Pangalawa, ang dahilan daw kasi, yung mga hinuli lang daw yung naka-Duterte shirts. Ba't mo kasi ginawa yun? Eh di nagmukha nga kayong political rally. Pero ito ngayon na sinasabi ng mga DDMs. Fake news daw na may inaresto. Sabi, nandun daw siya mismo sa venue, sa Sea Line Private Beach Resort, doon nangyari daw yung hulihan. Tapos wag daw paniwalaan. Kasi number 1, March 27 daw nangyari paghuhuli, hindi March 28. So ngayon, kaya ako napaisip, yung bang video na nakita ko, yun ba yung rally? Kasi sabi kasi ni Kuya, March 27 daw inaresto. Pero doon sa video na nakita, doon sa post na nakita ko, walang naka-DDS na shirt, walang anything. Nagpa-party lang sila. Tapos pinatugtog nga nila yung kanta ni Andrew E. Walang rally o political demonstration na ginawa o naganap. Normal night swimming, picnic at family gathering ang ginawa. Kaya nga maraming mga bata rin nakasama, etc. Inimbitahan man sa presento na approximately 17 to 20 na katao, more or less. 150 estimated na mga Filipino pumunta doon sa resort ay dahil sa nakita sila naka-DDS shirts, which is normal naman sa mga humahanga sa former president. Ito lang eh, ito yung kabobohan sa logic nito eh. Unang-una, ba't ka magdi-DDS shirt? Kahit humahanga ka eh, wala ka naman sa Pilipinas. At yung bansa kung nasaan ka, mahigpit yun eh. Alam niyo naman bawal. Pwedeng ma-misinterpret ng otoridad. Ba't mo ginawa? Pinili niya talaga pakatanga. Tapos, yung kumakalat na photos about bring him back, old photos yun na nakunan 2 weeks before itong nasabi panghuhuli not during the said night. Ito pa yung matindi. Hindi totoong humihingi ng tulong kay PBBM itong mga nadampot kasi una, nakakulong sila at wala silang hawak na cellphone. Pangalawa, DDS ang mga yun, ba't hihingi ng tulong sa taong against nga sila? Kung di ka ba naman isang tangkat kalahati, Romeo Villegas, kahit hindi sila humingi ng tulong, trabaho pa rin ni PBBM na mag-abot ng tulong sa kanila. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Rally-rally kayo, DDS kayo, bring him home, wala kayong permit, pag inaresto kayo, problema pa kayo ng sambayan ng Pilipino. Gagamitin ng taxes ng Pilipinas para isalba kayo sa mga kalokohan. Ito pa nakakatawa. Si Philippine Embassy daw ng Qatar ang nagpe-fake news. Kasi bakit? Kasi sila yung nag-announce noon eh. Tigilan ang pagkalat ng fake news about sa nangyari dito Thursday night around 8:30 dahil wala kayo sa actual na pangyayari at mismong venue. Bakit? Si Embassy ba? Wala silang impormasyon dyan? The point is this. Dito ako natawa actually. Hindi nga ako na-trigger, natawa lang ako. Hindi raw totoo na humihingi ng tulong. Okay, walang problema. Hindi huwag kayo humingi ng tulong. Okay lang naman yun. Kasi ano ba ang pwedeng kasangkutan nitong mga tao na to? Violation ng Batas ng Qatar number 18/2004 unauthorized protest. According to reports, public meetings and demonstrations law. Kasi may batas sila. Wala namang problema kung gusto nyo mag-rally, kayo mga DDS kayo. Ang problema lang, kapag gumagawa na kayo na illegal sa mga rally nyo, penalties for holding illegal demonstrations in Qatar range from deportation, imprisonment for up to 3 years, and a fine of up
and a fine of up to 50,000 reals. So, yun yung matindi dyan, guys. Buti sana kung deportation lang eh. Diba? Ma-deport ka, walang problema, hindi ka gagastos. Pero masaklap, yung imprisonment, yan matindi yan. 3 taon ka nakakulong, hindi ka makapagtrabaho. Pero, hindi lang deportation or imprisonment. And, na-deport ka na, ito yung masaklap dyan eh. Kung ma-deport ka na, magbabayad ka pa ng 50,000 real. Nakulong ka na, magbabayad ka pa ng 50,000 real. Diba? Ang sakit. Masakit na sa damdamin, masakit pa sa isip, masakit pa sa bulsa. Ayan, yan nadudulot sa inyo ng pagka-DDS nyo. Yan nadudulot sa inyo ng pagka-DDS nyo. Alam nyo mga kotsero, hindi ako naniniwalang fake news to. Ang nag-announce nito mismo, yung embassy ng Qatar. Philippine Embassy sa Qatar. Magkano yung peso? 788K? Oh, shucks, ang biga. Imagine mga kotsero, saan nyo huhugutin? Kaya yung mga OFWs, imbis na pamilya nyo ang nakinabang sa 700,000 na yan, na makikinabang ang gobyerno ng Qatar. Ito yung pinakamasaklap, guys. As of 10 minutes earlier, hindi ko alam kung nag-upload na eh. Pero kanina, bago tayo mag-umpisa ng live stream, chinecheck ko yung Facebook page ni Sara Duterte. No comment, guys. Ito rin ha, i-refresh natin, baka meron na. Wala pa rin. Eid Mubarak. Salamat sa kaarawan. March 28 pa yan. Wala, oh. Di sila pinapansin ng mga Duterte. Ito, sa Facebook page naman, Inday Sara Duterte yan, verified yan. Dati, 1 hour ago, imagine, yung pinaglalaban nyo, hindi kayo pinapansin. Sakit naman yan. Di ba pinaglalaban nyo si Sara Duterte? Pinaglalaban nyo si Digong? Naglabas na ba ng comment? Si Digong, tungkol dyan sa mga nakulong? Wala. Anong huli niyan nilabas na comment? Tigilan nyo na yung pagkokomento tungkol sa kaso ko. Yun ang sinabi ni Digong. Di ba yun ang balita? Pinagalitan niya yung mga supporters niya. Sabi, wag na pag-usapan yung kaso niya. Palagay nyo, bakit kaya? Kasi ayaw niyang masira ang chances niya sa interim release. Kapag kasi patuloy na binibira ng mga DDM si ICC, patuloy na dinidiscredit yung ICC, pati yung pag-uusap tungkol sa mga ebidensya na inilabas na ebidensya laban sa kanya ng ICC, baka mapurnada ang kanyang interim release. Mako-contempt siya. Ito yung nakakabwisit kay Sara Duterte. Ito yung double standards niya. Tingnan nyo, March 21, 2025. Sara Duterte claims it is the OVP's duty to bring home Pinoys detained abroad. Trabaho daw niya yun, guys. Kasama raw sa trabaho niya yun, guys, na i-uwi ang mga Pilipino nakadetain abroad. Sabi niya, I don't even want to stay here since my children and my family are all there in the Philippines and my job is also there in the Philippines. But as Vice President, I also have a duty to our fellow Filipinos, a Filipino citizen who is held against his will in the ICC detention center. Sila, hindi ba sila nakadetain? Sara Duterte? Hindi ba sila Pilipino? Hindi ba sila nakadetain against their will? Hello? Sara Duterte, katok-katok dyan. May comment, wala eh. Sana man lang kahit comment, di ba? O, tapos, ano nangyari? Hindi kayo ngayon pinapansin. Hindi kayo kinakausap. So, anong gagawin ngayon? Wala pa rin, no? Hindi pa rin kayo pinapansin ng idol nyo. Nakadetain pa rin kayo. Para sa mga 17 na nakakulong ngayon, kung mapanood nyo man to by some miracle, good luck. Good luck na lang po. You need it. Tsaka sa mga iba pa natitirang DDMs, gamit ho tayo ng utak. Hindi puro emosyon. Gamit tayo utak para hindi napapahamak